Ngayon mga kababayan, maganda po yung ating pag-uusapan. Like, share, and subscribe po kayo. No? Like, share, tapos subscribe. Aiko Chan, hello po ma'am, and kay GC10. Ayan. So ito, mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ay patungkol dito, di umano, kay Mark Villar. Nako, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Ang Ghost Project namin kinakalat sa inyo sa Las Piñas. Diba? Si Mark, tahimik lang. Pero nagwawala daw. Naku po mga kababayan. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Ang tax na binayad namin, ikinalat mo sa inyo sa Las Piñas. Ayun, si Mark, tahimik lang. Pero nagwawala daw sa loob ng ICI. Totoo ba ito, mga kababayan? Nako, totoo kaya ito? According nga sa isang vlogger, na nagwawala daw ito noong na-corner siya at hindi niya masagot. Kasi ang pinaglaban daw nito, mga kababayan, ay ano ba daw ang kasalanan kung ang pinsan niya ang tumanggap ng project? Ano ba daw ang nasa batas? Hindi nila alam na naging senador na silang lahat-lahat. Na kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno, tapos meron kang negosyo, na patungkol sa proyekto sa gobyerno, ay bawal ka pong kumuha kasi ang tawag doon is conflict of interest. Ngayon, kung kukuha ka nun, tapos may posisyon ka sa gobyerno, tapos pinakuha mo sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, maaari kang makasuhan ng plunder. Diba? Katulad kay Bongo. Nako, isa din yan sa problema ni Bongo ngayon. Mga kababayan, bilyones ang kakaharapin ni Bongo at bilyones din ang issue sa mga bilyar. 18 billion kay Bongo, kulang-kulang 7 billion, 6 billion something. Diba? Nako po. So ito na nga mga kababayan, saan nga ba nagmula at kanino nga ba nagumpisa itong balita na si Mark Villar daw di umano ay nagwawala? Mga kababayan, ito nga po. Paki-comment mga kababayan kung kanino ninyo napanood itong naturang pagwawala ni Mark Villar. Kasi nga po mga kababayan, ito, pakinggan ninyo sa Net25 ito. Pakinggan ninyo may ads lang. Score and report. Ito. Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, sa Independent Commission on Infrastructure. Pinakahuli nung isang araw, di ba? Na balita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, sinare na pala ng napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Bakit nagwala, mga kababayan? Ito po yung galing sa Net25, Net25 channel po yan, Bakit nga ba nagwala? Yun lang naman po, tinatanong po natin, mga kababayan. Bakit po nagwawala? Dahil ba na-corner? Dahil ba hindi nasagot-sagot? Dahil ba merong mga katanungan sa kanya na sadyang naiipit siya? Ganun ba yon, mga kababayan? Nako po. Ito ay continue. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niyo yun, noong nakarang administrasyon. Duterte. At binalita nga siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Nagwawala daw dyan. Hindi, alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. Kita nyo? Si Mark, tahimik lang. Pero, alam nyo minsan, dito sa Net25, yung kanilang mga anchor, naging marites, no? Di ba bawal yan sa ANC yung mga maging marites? Di ba? Sabagay, anchor nga naman sila. Kailangan nila maging marites.
Di ba? Oh, si Mark daw tahimik lang, pero ayaw paawat. Naku, bakit kaya? Eto na. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa Totoo yun? pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay Out na of yun. character. Oo nga, Ganun parang ba? hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. Hindi daw totoo. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa kolum. Hindi. Ayan ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng kolum na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng Si ICI? Osaka. Alam nyo, nagtanong si Marcoleta, paano daw natin malalaman kung sino ang nagsabi ng totoo? Si Hosaka na tagapagsalita ng ICI o si Ramon Tulpo? Alam nyo, mas maniwala ako kay Marcoleta. Bakit? Kasi kapag tinanong mo siya, ang sagot niya, tanga. Di ba? Mas maniniwala ako kay Marcoleta. Hindi ako maniwala kay Ramon Tulpo, hindi ako maniwala sa ICI. Mas maniwala ako kay Marcoleta kasi pag tinanong mo siya, ang sagot niya, tanga. Di ba? Diyos ko po, mga kababayan, kita nyo yan? Nandyan si Marcoleta. Ewan ko, senador yan, pero naging Hindi natin angkor. malalaman, Sen Jen. Kasi, hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi ka naman Palihim kasi. Oo. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga, tama. Sabi ni Marcoleta ha, kaya daw, disadvantage daw nitong ICI kasi palihim daw yung hearing. Naku, Marcoleta, wag nyo na pong pangarapin na isa publiko yung hearing na yan. Kasi kapag narinig ninyo na may kaalyado kayo dyan, nakasabwat sa inyo or kasama ninyo, ipagtatanggol nyo na naman. Di ba, Ma'am Susan Vergara? Wag nyo nang hilingin na isa publiko yung dyan. Actually, mga kababayan ganito. Kung ako tatanungin, saan ako papabor? Yung ipubliko ang hearing or investigasyon sa ICI or i-private? Kasi para sa akin mga kababayan, much better naka-private yan. Bakit? Kasi ganito yan Halimbawa, kapag iniimbestigahan, dapat talaga isa publiko yan. Alam mo, Sir Boy Perez, hindi. Bakit? Kasi ganito yan Kung nakita ninyo ang mga nangyayari sa Senado, di ba public siya? Pati sa Congress, public. Alam nyo ba pag ipapublic yan, tapos yung iniimbestigahan, syempre halimbawa ako ngayon, halimbawa ako yung Diskaya. Ngayon, kung iimbestigahan ako yan, tapos naka-live, tapos public, di ba? Ngayon halimbawa tatanungin ako, Ken, sino ba talaga yung malaking isda na kasabwat at malaki ang naibigay mo or nakuhang kickback? Ngayon pag sinabi ko, si Romualdez, di ngayon, ang mangyari mga kababayan, gugulo. Di ba? Gugulo yan at mangyari, tatakas pa si Romualdez. Example lang yan. Kasi makakapaganda di ba? Mas maganda po naka-private yan. Kaya, Senator Marcoleta, wag ka na pong sumali dyan. Kasi ang hilig mo pa namang makisawsaw, kahit hindi ka imbitado, pupunta ka doon. Alam ko yung style ni Marcoleta. Tignan ninyo doon sa Kongreso. Hearing, nagugulat ako, ang lakas ng loob niyang i-contempt si insurrecto na vlogger at lawyer ng kakamping. Nagulat ako, kinontempt niya. Kasi sinabihan siyang manlilinlang. Tapos ending, hindi naman pala siya miyembro ng committee, nakikimarites lang. Di ba? Kaya nga tinatawag na independent Saan kayo nakakita ng independent tapos naka-public? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, mas maganda, hindi po disadvantage yan, Marcoleta. Advantage po yan. Bakit? Kasi mahirap Mahirap kasi, tulad niyan, iimbestigahan nyo, katulad kay Mark Villar. Sa tingin ninyo, kung alam ninyo na nagwala si Mark Villar doon, hindi kayo doon magsaklolo, hindi kayo susugod ngayon doon? Nako!
Diyos ko, dapat ganyan. Di ba? Mahirap kasi pag i-public yan, mahirap, magkakagulo. Tapos ngayon, kung merong mga whistleblower dyan, tapos magsasalita, o halimbawa, sino ba ang sangkot sa ganito? Sino ang sangkot sa ganyan? Ngayon, pag ibigkas ngayon yan, ang mangyayari, makakapaghanda yung binigkas or yung nilaglag ng halimbawa sa mga diskaya. Ngayon, sabihin ni diskaya, si Digong po ang pinakamalaking kickback niyan. Edi yung mga tao ngayon, nakadikit dun sa kickback na yun, tatakbuhan na yun ngayon. Maglalayasan na yun ngayon. Di ba? Diyos ko. Ito pa, mga kababayan. Mga kayo, Senator. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganon, walang takot sa dahan na ganyan. Ayun. Nako, tigil-tigilan mo kami, Senador Marcoleta. Kunwari ka lang isa publiko, tapos magugulat kami, may upuan ka na doon, tapos magugulat kami, yung mga miyembro ng ICI, magugulat kami, wala na sila, ikaw na yung pumalit doon. Alam namin yung style mo, Marcoleta. Tigil-tigilan mo nga kami. Doon nga sa hearing ni Sara sa Congress, hindi ka kasali doon. Nandun ka, nakaupo, buong hapon eh. Kita nyo yan? Mahirap kapag ang aso, laging nandyan. Kasi kahit hindi ka kasali, kapag may taong pumapasok, tatahol yan. Alam na namin yung style mo, Marcoleta. Sasabihin mo, gusto ng taong bayan, malaman. Kung kami tanungin, mga vlogger, mas pabor sa amin yan, yung hindi ipaalam. Bakit? Kasi kapag ipaalam yan, marami pong makikiitsiburitsi dyan. Maraming makikisawsaw, makiisisyoso. Isa na si Marcoleta dyan, Diyos ko po. So kung ito pala yung naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling Oo nga, no? Informasyon. informasyon. Maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, kung naka-live stream daw ito, wala daw makapagsabi ng maling impormasyon or fake news. Ngayon, kung ikaw ba naman tanga, iniimbestigahan doon. Tapos mangdamay ka ng tao na hindi kasali. Ngayon, pag iniimbestigahan yun, tapos walang makita na kasali siya, babalik sa'yo. Anong akala niyo sa ICI? Bobo? Bakit ninyo sabihin, dapat naka-live stream para walang magsabi ng fake news? Bakit kung ikaw iimbestigahan, magsasalita ka ng fake news doon, tapos naka-out ka? Gawain nyo kasi yan. Gumawa kayo ng mga peking ebidensya, mga peking witness. Tapos tuturuan pa ninyo anong page yung nawala, anong page yung hindi nabasa. Gawain nyo yan, hindi gawain ng ICI yan. Yan ang mahirap sa inyo. Kaya nga ang ICI naging independent eh. Kita ninyo? Lumalabas mismo sa mga bunganga ninyo. Kung naka-live ito, walang magsalita ng faking informasyon, walang magsalita dyan ng fake news. Kung ikaw ba naman tanga iniimbestigahan, magsalita ka fake news doon, tapos nakapanumpa ka. Naka-take out ka doon sa lahat ng sasabihin mo, lahat ng salaysay mo ay pawang totoo lamang. Kaya nga tignan ninyo, sa ginawa ninyo kay Gutesa. Asaan na si Orly Gutesa ngayon? Hindi nyo na makita-kita. Bakit? Kasi peke. Diyos ko, gawain nyo yan. Di ba? Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Huwag niyo pong pangunahan ang ICI. Kasi unat sa poll, ICI is a independent commission. Alam niyo, huwag kayo magalit sa akin na ganito yan. Minsan, sa INC, kapag usaping politika, ang bilis nilang makisali. Tanong ko lang, nagbayad ba ng tax ang simbahan ng INC? Tanong ko lang. 'Di ba? Kasi alam ko, ang lahat ng relihiyon, tax-free yan. So, ba't kayo makikisali sa gulo ng politika? So, ano pinaglalaban ninyo? Hindi naman kayo nagbabayad ng tax. 'Di ba? Huwag kayo magalit sa akin. Pag usaping politika, ang hilig ninyong makiusyoso, makisali. Pero pag usaping nagbayad ba kayo ng tax, di ba tax-free kayo? Hindi dapat wala kay karapatan mag-react.
Yeah. Kaming mga pribadong tao, kami yung karapatan mag-react kasi bakit? Hindi kami tax-free. Yeah. Di ba? Yan ang mahirap eh. Hindi kami tax-free. May karapatan kaming mag-react, magmura o kung sinong murahin naming kawatan dyan na politisyan. Pero kayo, yung mga relihiyon, Ma'am Barbara, hello po. No? Kayong mga relihiyon dyan, magsitahimik kayo. Kasi ang lakas ng loob ninyong makisawsaw sa usaping politika, pag tinanong kayo, nagbayad ba kayo ng tax? Libre naman kayo sa tax. Di ba? So, ano pinaglalaban ninyo? Di ba? Ganun yun. Yun ang totoo. Hindi lang po ito sa INC sa lahat ng relihiyon. Pag usaping politika, huwag kayo makisali, maskin sa Katoliko. Kasi pag tinatanong kayo, nagbayad ba kayo ng tax? Hindi naman kayo nagbabayad, kayo tax-free kayo eh. Di ba? Oo, yun ang mahirap. May pa-anunsyo pa, may mga official statement pa. Pag tinanong, bayad ba kayo sa tax? Hindi. Kasi tax-free kami. Di ba? Tigil-tigilan nyo yung mga ganyan yung nangingialam kayo. Oo. Tapos pag tinanong, bayad ka ba sa tax? Hindi, kasi tax-free kami. So, ano pinaglalaban mo? Di ba? Mahirap mahirap mabalik. Parang si Sarah lang, yaw-yaw ng yaw-yaw, yaw-yaw ng yaw-yaw. Hindi iniisip yung yaw-yaw-ya, kapahamakan ng tatay niya. Di ba? Ay, Diyos ko. Di ba? So yun lang. Yung aking reaksyon na nagwala daw itong si Mark Villar. At ang sabi nga, mga kababayan, ay hindi daw totoo. Kanino daw maniniwala? Kay Montulfo or sa tawag doon, tagapagsalita ng ICI, si Husaka. So ito mga kababayan, yung sinabi ni Tulfo. Ni Montulfo yan, nagwala daw si Mark Villar. Diba? Isabel Umali, hilo po. Ininsista ng aking source na tagaloob na nagwala si Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Sabi ng aking espiya, tumagal lang ng 25 minutes ang interview sa dating DPWH Secretary. Kung di siya nagwala, bakit napakaikli naman ng interview sa kanya? Samantalang marami sanang itatanong ang mga miyembro ng ICI. Would 25 minutes have been enough on question and answer session between the good senator and the honorable members of the ICI? Why was Villar escorted out the session by the security personnel? Diba? Yun ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Ramon Tulfo. Diba? Kasi imposible naman sa dinami-dami. Diyos ko mga kababayan, 18 billion po ang tinanong mga kababayan, 18 billion. Tapos, ang mangyayari, bakit 25 minutes ka lang tinanong? Tapos, iniskortan ka palabas. Diba? Paano nasabi ni Ramon Tulfo yun? Andun ba siya? Mamalu Miranda, sabi nga ni Ramon Tulfo, meron siyang source sa loob. Oo. Kaya sa mga nagtatanong, paano nasabi ni Tulfo? Wala naman siya doon. May source nga siya. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, isa lang naman masasabi ko dyan. Ganito. Kung ano man ang rason ng pagwala ni Mark Villar, baka guilty siya. Kasi bakit ka magwawala kung hindi totoo? Dapat tahimik ka lang. Dapat kalmado ka. Kasi kung alam mo sa sariling tama ka at walang mali, dapat hindi ka magwala. Pangalawa, kung nagwala man yan o hindi, wala na tayong pakialam doon. Kasi trabaho na po ng ICI yan. Hindi po tayo trabahante dyan. Diba? Ganun lang kasimple. Mga kababayan, dalawa lang yan. Nagwala dahil guilty or nagwala kasi mali-mali ang tanong. Yeah? At pangatlo, wala na tayong pakialam dun. Trabaho ng ICI yan. Di ba? So, yun lang po. Yung aking reaction patungkol yan sa pagwawala daw ni Mark Villar.
Naku, nakaligo ka na ba sa dagat ng basuran? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Ang tax na binayad namin, ginamit mo sa inyo sa Las Piñas. Di ba?